Isang 4,000-acre na AI and technology hub ang planong itayo sa Pilipinas. Billions of dollars ang papasok, libong-libong trabaho ang pwedeng mabuo. Pero bago tayo ma-excite, kailangan muna natin itanong, sino ba talaga ang makikinabang? Ordinaryong Pilipino o malalaking foreign companies? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa pagkakataon na ito, this is not an ordinary blog. Ito ay hindi lang simpleng opinion piece, hype or post or recycled press release. For this content, isusuot ko muna ang aking journalist hat. No? As you know, I have a program sa TV5 and 1PH. At susuriin natin ang paksilika mula sa iba't ibang anggulo. Ano ba talaga to? Saan ba nanggaling pangalan? Bakit kasama ang Pilipinas? Gaano kalaki ang proyekto? Ilang trabaho? Maganda ba to? At sino ba talaga makinabang? Hindi tayo magpapadala sa magagandang headlines lamang, hindi rin tayo magiging kontra. Ang goal natin dito sa opportunity na ito ay simple. Let's know the facts, timbangin natin yung benefit and risk at sagutin natin ang pinakamahalagang tanong. Ito bang paksilika makakabuti sa Pilipinas o makakabuti yan sa dayuhan? Okay, isipin mo na lang to. Isang napakalaking lugar daw ang gagamitin sa New Clark City, ang planong gawing sentro ng artificial intelligence, semiconductors, data centers, advanced manufacturing, at iba-iba pang high-tech industry. Parang yung Silicon Valley doon sa Amerika dadalhin dito sa Pilipinas. We're talking about 4,000 acres. Naks naman, acres kasi yan ang ginagamit sa US. Pero alam mo, para mas simple lang, kung nakapunta ka na isang football field ng pagkalaki-laki, that's 2,000 times ng football field. So in other words, that's 16 square kilometers. Ay grabe, napakalaki po nito. Ang question, magandang balita ba to? The answer is posible. Kasi nga, magandang investment to. Pero bago natin pag-usapan yung investment part, let's go back to the word called Pax Silica. Ito ay isang United-led geopolitical technology initiative. As a matter of fact, yung salitang Pax Silica, naalala ko tuloy nung nag-aaral pa ako sa social studies, yung naalala mo pa ba yung word ng Pax Romana? Pwede yung Pax Romana yung panahon na Pax means kasi peace. Oo, peace. Kapayapaan. Romana means Roman Empire. Naalala ko pa talaga yung ano. Naalala nyo ba yun? Tapos sinasabi nga, nagkakaroon daw ng kapayapaan nung panahon ng Pax Romana under the Roman Empire. So, meron ding Pax Americana. Oo, panahon na malakas ang impluensya ng Amerika sa global affairs. So, dun po natin dinerive yung word na Pax Silica. So, again, Pax is peace, Silica is silicon. Oo, parang silicon siya. It's all about AI, semiconductors, critical minerals, diba, computing, data center. So, ito po ang plano nilang gawin. So, para maintindihan po natin talaga, ano bang mangyayari sa Pilipinas? Nung April of 2026, sumali ang Pilipinas sa US-led Pax Silica Initiative. Again, ito na yung plano na gagawin po itong malaking data center. Ang tanong naman right now is this, magiging mabuti ba to para sa Pilipinas? Ang honest answer is, pwede to maging mabuti with the following factors. Okay, number one, pwede maging mas marami ang trabaho. Lumikha ng proyekto para sa mga engineers, software development, AI, cybersecurity, semiconductor company, construction, logistics. Kasi imagine mo from scratch yan tapos bibuild para sila ng city. Maraming trabaho. Pangalawa, mas tataas ang level of ating skills and kaalaman pagdating na sa in terms of technology. Imbis na tayo ay umalis para matuto pa sa ibang bansa, nandito na po. Siyempre makakatulong yan sa pag-develop ng chip design, robotics, data science, AI engineering. At pangatlo, pwede rin pumasok ang foreign investment. Siyempre, pag pinasok na yung foreign investment, ang pinag-uusapan na natin dito, billion, diba? Factories, suppliers, logistics, construction, and then, ito pa, pang-apat, pag-unlad ng infrastructure. Siyempre, kailangan ng AI na semiconductor industries. Kailangan po ng high-speed internet, road and railways, airport and logistics, tapos reliable electricity. At siyempre, gaganda rin yung export, Philippine export industry natin, at the same time relationship na magagaling sa Amerika kasi nga long-term relationship to. However, hindi lang naman pinag-uusapan natin yung
pagkakataon and pros. Pag-usapan natin ng realidad. Ang realidad, under this Pax Silica na sinasabi, gusto daw ng dayuhang bansa na magkaroon sila ng autonomous at independent na parang society and government sa loob ng infrastructure na ito. Ang ibig sabihin niya, para siyang, alam mo ba yung American Embassy? Pag nasa American Embassy ka, kahit nasa Pilipinas po yung American Embassy, nasa Miroas Boulevard, ito po ay parte ng lupa ng Amerika. May sarili silang batas at kung sila ay nakaapak doon, para silang nasa Amerika. Immune sila sa lahat ng mga rules, regulation, may sarili silang sinusundan. Yan ang parang plano nga ng Amerika kung matuloy ito. So kung yan ang mangyayari, ibig sabihin wala tayong call. At hindi lang yan. Gusto nila 2 years, 2 taon po na rent-free. Imagine mo. Kaya nga ito kung titignan lang natin, kung matuloy man ganitong mga alam mo baka foreign companies lang ang makikinabang. Tax incentive, tapos wala pang bayad, infrastructure support. At di lang yan, syempre naman, ito pa kailangan natin bantayan. Baka ang mabigay lang na trabaho po sa atin, yung mga mabababang trabaho lang. Pero yung mga talagang high paying talaga, baka ang kunin din nila, yung mga foreigners na wala naman tayong choice. Kasi under the rules and regulation. At pangatlo, mga kapatid, alam nyo ba, pag nagtayo ng data center, napakalaking kailangan po na supply ng electricity. So, ang ibig sabihin po niyan, pwedeng tumaas ang pressure ng kuryente. At alam nyo naman, ano sa palagay nyo ang supply ng kuryente dito sa Pilipinas? Nabalitaan nyo na ba yung rotation brownout? Pag pumasok pa ito, ay nako, mas tataas ang iyong pangangailangan at syempre naman, supply and demand. Pag mataas ang demand, konti ang supply, ano mangyayari? Yung presyo tataas, power interruption. Ang tatamaan lang, hindi yung industry, yung sa telecommunications, hindi lang tatamaan yung infrastructure, pero patatamaan din yung mga ibang industry na nangailangan din ng kuryente. At ito pa. But wait, there's more. Alam nyo ba, pag nagkaroon po ng AI center dito, malaki ang konsumo ng tubig. Bakit naman, Chinky? Kasi gumagamit po ang mga data centers ng volume ng tubig para palamigin yung mga tinatawag na AI facility. Yun po. At alam nyo naman po, anong nangyayari na naman po, yung water level na naman natin dito. Kaya ang mga kailangan natin malaman, saan kukunin ng tubig? Recycled ba or portable? Maapektuhan ba yung mga farmers at communities na malalapit doon? Paano kung walang tubig? Because meron lang, di ba, drought. At hindi lang yan. Isipin nyo po yung environmental damage. Mataas ba ang carbon emission, electronic waste, air and water pollution? At hindi lang yun. Yung tinatawag pa natin na geopolitical risk. Dahil US-led nga ang Pax Silica, bahagi ito ng malaking kompetisyon ng technology. Siyempre, pwede mo makalaban ng China, ang Russia, di ba? Since nandito na po sila. Ay, grabe. At last but not the least, baka lumawak din yung inequality. Posibleng tumaas ang demand nga sa lupa, bahay, renta, pagkain, around the Clark area. Paano naman yung mga ibang property owners na hindi naman maka-afford? Di ba? Baka tumaas masyadong presyo. Alala niyo ba yung nangyari po sa Pogo, nagkaroon ng artificial na demand, tumaas lahat ng presyo ng lupa, yung kondo, lahat. Ano nangyari nung nawala sila? Baksak lahat ngayon ang market. Kaya nga, it's very important bago pa tayong maniwala na magandang opportunity na ito. Ako, naniniwala ako. Ano ang dapat natin hingin bilang Pilipino? Hindi natin kailangan agad ng project. Kailangan, meron tayong pinoprotektahan. Poprotektahan natin ang interest ng Pilipino muna bago interest ng iilan at ng mga dayuhan. Una, ako naniniwala ako, Filipino first. Ang ibig sabihin niyan, dapat yung mga nasa kontrata, lahat at karamihan na kanilang i-hire ay mga Pinoy. Dapat ilang percentage lang ang mga foreigners. That's number 1. Number 2, local business participation. Dapat magkaroon ng malinaw na pagkakataon ng Filipino-owned businesses, suppliers, startup, at ang contractors ang makakapasok niyan, hindi rin dayuhan. Pangatlo, skills at technology transfer. Dapat meron ding partnership sa mga universities, scholarship, laboratories, di ba? Research program na mai-transfer din yung technology sa atin kahit in the near future kung umalis man sila, maiiwan pa rin yung teknolohiya at kaalaman. And dapat ito rin po, transparency. Dapat public at malinaw ang mga terms and condition, incentives, obligations at protection. Kasi ang problema po, pagka alam nyo naman po, kung iilan lang ang mga nakakaalam niyan, baka mabenta po ang Pilipino at iilan lang ang makinabang. Alam na this. At syempre, isa pa,
kailangan maprotektahan po natin ang ating natural resources, minerals, tubig, kuryente, no? Na hindi tayo maabuso at tayo po ang magsasuffer bilang mga Pilipino. Ay, kung titingnan po natin ano ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino, hindi agad natin mararamdaman lahat ng epekto ng Pax Silica kasi walang instant na pagtaas ng sahod, di ba? Pag pumasok ito yung mga job opportunities na sinasabi niya. Kaya nga para sa mga estudyante, professionals, mamamayang Pilipino, kailangan natin talagang pag-aralan to. Kailangan makibaka ka, kailangan makisama ka, alamin mo, lalo na sa mga taxpayers at local communities na malalapit po doon. Kung titignan po natin, may potential itong project na ito, no, pwedeng tulungan, pero pwede rin to lumikha ng hindi magandang bagay para sa ating bansa. Kaya nga mga kapatid, ang tanong ko na lang po sa inyo, ikaw, ano sa palagay nyo itong Pax Silica na ito? Ito ba ay good or ito ba ay magiging bad para sa mamamayang Pilipino? I would love to hear from you. Again, I hope that I have enlightened you about this issue. Kailangan po natin makialam, kailangan po natin makisama, at kailangan tayo magbigay ng opinion para wag naman sana dumilat na lang tayo ng isang araw na okay, wala na pala tayong tubig. At the same time, yung kuryente natin magdoble na. So mga kapatid, ito lang po si Chinkitan na nagpapaalala, trabaho ng gobyerno na protektahan ang interes ng bawat mamamayang Pilipino at hindi lang po ang mga dayuhan. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.